Okay, good day. So meron tayo dito desktop naman ang video natin for today. So ang issue nitong desktop na to, pag power on nya, mamamatay mo buhay, mamamatay mo bubuhay. Kaya na rin nung dati nating ni-repair. So yung may-ari nito may alam din sa computer, technician din siya. Kaya lang dito lang siya sa mga linis memory, palit thermal. So anong first natin gagawin? So ako, ginagawa ko talaga dyan, tinatanggal ko muna dun sa mismong chassis para makita ko baka mamaya may namatay na butike, may namatay na daga dun sa ilalim ng magkasyan daga dyan, no? So ipis yan, kadalasan nagkokos yan ng short. Tapos lilinisin mo siya, syempre yung mainboard lilinisin mo. After nun, syempre check natin yung main source of power natin. Alin ba yun? Itong power supply natin. So simulan natin. Check natin itong power supply. Okay, so ano mga equipment needed natin para matest natin itong power supply? Number 1, ito pinakamagandang equipment na kailangan nyo mga tech, no? Mga kotek. Ito, power supply tester para sa desktop natin, no? So, yan. So makikita mo siya, meron siyang mga voltage, ayan, positive 3.3, negative 12, PG, standby 5 volts, 12 volts, negative 5, positive 5. So first of all, ang gagawin natin, syempre i-check muna natin tong ating power cord, no? So isang to nang gagaling, kung minsan galing sa ABR, no? O kung may ABR kayo, check nyo muna yung ABR kung may output voltage ba siya. Kung wala naman, rekta nyo sa 220 to, itong adapter na to, tapos set natin si tester natin sa, kailangan talaga ng tech to, tester. Hindi pwedeng wala tayo niyan. Paano natin malalaman? Maya pala, kutingting tayo ng kutingting. Ang sirap, ang wala palang output voltage yung power cord natin, no? Kung minsan nasisira tong power cord. So lagay natin to sa kabila, ito sa kabila, yung tester natin sa alternate. So ayan, kung makikita nyo, meron siyang 237 volts alternating current, no? AC. So it means na good yung ating power cord. So what's next? Plug natin sa ating PSU. So after natin plug, anong unahin natin? Unahin muna natin yung ating power supply tester para dito sunod yung manual testing natin, no? So kaya nasabi ko maganda tong power supply tester, pagkasaksak nyo pa lang yan. Ayan, umikot na yung pan ng ating power supply. Tapos kung makikita nyo, present na yung mga voltage nya. Ayan, makikita mo na yung mga voltage, yung positive 3, negative 12, PG, standby voltage, positive 12, saka 5 volts. Tapos pag sinaksak mo yung 4 pin dito sa kabila, so itong 4 pin, makikita mo naman dyan may 8 pin. So kakasya yan sa isang side nya. Saksak mo ganun, ayun, lumabas 12 volts present, no? Na-sense nya na may 12 volts output yung ating 4 pin, no? So meron yung 24 pin natin, may output voltage yung ating 4 pin. So tanggalin na natin to. Doon naman tayo sa manual testing. Wala, napunit na yung aking gloves. So manual testing, anong gagawin natin? I-set natin tong tester natin sa DC. So before nating i-manual test yan, di ba't nakasaksak na si alternate, no? I-test natin tong 24 pin kung present ba yung standby voltage nya. So anong kulay ng standby voltage natin? Yung purple kadalasan, yung kulay violet. Ayan, no? Lagay natin yung test probe natin, negative side sa kulay black at yung positive side sa purple. So lalabas 5 volts. Kita nyo? Ibig sabihin present yung standby voltage natin. Kasi yan yung magpapower sa main board natin, eh. Kung wala yan, paano talaga, hindi talaga mag-on yung PC natin. Kasi kahit yan, hindi nakikita mong hindi umiikot yung power supply, meron yung standby, no? So ano pa, ang kailangan natin tingnan, yung PS on nya, yung power supply on nya. Yung power supply on nya, yung kulay green, may voltage din dapat yan. So anong voltage nya, no? Lagyan natin sa negative side tong black, positive side yung green. Ayan, so meron tayong 4.4 volts doon sa green natin. So paano natin i-manual testing yan kung may output voltage yung 12 volts, yung 5 volts? Kasi tingnan mo, lagay natin yung test probe sa negative side. Sadyang walang lalabas dyan sa kulay red, wala dyan sa kulay yellow.
walang voltage yan. Pero once na i-short natin yung PSO natin, yung power supply on, itong green at saka black, kung mapapansin nyo, iikot niyang inyong pan. Ayan. Ibig sabihin, in on state na yung ating power supply. So, since naikot na siyang ganyan, ilagay natin yung negative na side ng test probe natin sa kulay black at ilagay natin sa kulay red yung capacitive side. So, dapat may 5 volts. Sa yellow, 12 volts. At ay orange pala itong nalagyan ko. Ayan 3.3 yan. Kaya 3.4 tolerable. So, yellow 12 volts present. So, masasabi natin na good yung ating power supply. Tanggalin na natin. So, since good ang power supply natin, malamang ang may fault dyan is yung ating mainboard. So, lipat natin yung mainboard dito at yung mainboard naman ang i-check natin. Okay, pause ko muna ulit. So since this video is all about power supply, sa power supply lang tayo magpo-focus, no? So, ayun na nga, na-check na natin yung voltage ng power supply natin, na-test na natin. So, anong gagawin naman natin ngayon? Para further explanation about dun sa pag-power on niya, no? So, saksak natin siya, ito 14. Hindi ko na-explain dito kung paano yung mga section ng ating mainboard kasi ang video na tayo is all about power supply nga. So, sa response nung ating desktop, since marunong na nga ako, sa response pa lang niya, alam ko na kung ano ang possible na sira. So, kung gusto nyo maging ganun din, balang araw, nung malaman nyo, tinitingnan nyo pa lang, alam nyo na sira. So, follow na lang kayo dito sa YouTube video natin, no? So, pa-subscribe na rin at saka pa-click notification bell, pa-comment na rin, no? Tulong nyo na rin sa akin kung natutulungan ko kayo. Kung hindi naman, pa-subscribe na din, no? So, ito, saksak natin yung ating AC adapter, yung power cord natin. So, nag-ilaw na yung voltage. So, paano? Ilagay natin to sa DC. So, check na natin. So, since umiilaw na to, ibig sabihin meron na tayong standby, no? Yung kanina meron na yung purple natin, merong 5 volts. Ngayon, ang hahanapin naman natin, tingnan nyo to ha, ilagay ko to sa negative side, yung test probe natin, negative side dun sa power supply, dito sa may 12 volts, kita ba dyan? Ay naman, hindi kita. So, baba natin ng konti. Hop, sumobra. Ayan, nakalagay sa 12 volts sa negative side. Okay, ilagay natin yung isa sa positive. So, makikita nyo yung tester, walang voltage. Pero, i-check natin yung output voltage niya sa power button, sa power switch, kung merong 3.3. So, pag clinic kasi natin yan, yung magsisend ng signal na, okay, power good, walang short circuit, power supply, mag-on ka na. So, check natin kung yung power button, yung output niya, meron. So, may 3.3. So, dapat, pag in-on natin siya, lalabas yung mga, kanina nga, tinest natin yung power supply, good na, di ba? So, sabi ko nga, kung titingnan ko pa lang, alam ko na ang problema. No, doon sa response pa lang ng desktop. Hindi naman sa nagyayabang ako. Pag marurunong na, syempre ganyan na. Alam na nila yan. No? So, gamitin yung tweezer, i-power on natin. Kung makikita nyo, ayun, nakalagay siya sa 5 volts ito. Nagkaroon ng 5 volts. So, ilagay natin sa 12 volts. Tingnan natin doon sa 4 pin. Kita nyo, meron ng 12. Ibig sabihin, nabubuhay na. No, ang problema, hindi na init yung processor. Andito yung problema niyan sa BRM section ng ating processor. So, since alam ko na ang problema, ang gagawin natin, visual inspection, no? So, alam niyo na ha, dapat, kung good ang power supply, ang next, dapat mayroong 3.3 dun sa power button. Kasi, kung walang 3.3 dyan, hindi magpa-power on yan, no? 3.3 volts. I-short mo yan doon sa ground. Mag-send dyan ng signal doon sa mga controller niya, IO controller o somewhere
sa processor na good na ako, send na, buhay na power supply, mabuhay ka na, walang short circuit, no? Pero kung minsan nga ang response nga nito nabubuhay, namamatay, nabubuhay, namamatay, nabubuhay, namamatay. So sa next video, doon naman tayo mag-focus sa mga ibang section ng ating mainboard. So ngayon doon tayo sa power supply. So since alam na natin ano tayo, visual inspection. So first of all, paano visual inspection? Check natin BRM section. Sa trace niya from 4 pin, meron siyang trace papunta dun sa BRM section, yung voltage regulator module natin. Kung mapapansin nyo, kung kita dyan sa video, medyo nakaangat yung isang caps niya. Tapos dito sa BRM section mismo, nakalubog naman yung isang capacitor. So sir, bakit kanina hindi mo pa chinek yan, no? Alam mo na palang ganon. Kasi mostly yung mga desktop natin, kahit volts yan, kung minsan nga kulang ng caps, nabubuhay no, gumagana. So hindi natin masasabi na porke ganon o ganyan yan na yung problema. Kung minsan meron pang ibang problema. Since sa case natin na to, alam ko na nga na walang pumapasok na voltage dun sa processor, kaya hindi siya umiinit. Dito yan sa section na to, sa BRM section. So tanggalin ko to, palitan ko, tapos mamaya check natin kung mabubuhay na. Okay, so natanggal ko na yung dalawang capacitor. Ito, yun dito, saka ito. Sa process ng pagtatanggal natin, nakatanggal na rin yung mga paa. Talagang siguro nahila yan kung anong ginawa. Ngayon, check na natin kung mabubuhay na. So ito na, nakasaksak na yung ating mainboard. Naka-wall mount yung monitor natin. So ang gaganda na yung power on natin, ABR. Okay, hindi nag-automatic on. So gamitin natin yung tweezer para buhayin siya dun sa kaninang pinipress natin power button. Okay, nag-click yung nag-ilaw yung keyboard. Ayun, buhay na. Okay, mainit yung processor kasi mainit. Okay na, subscribe naman po, tulong nyo na sa akin, tutulungan ko rin kayo. Okay.